Coach ng Cleveland, mautak naka-adjust agad kay Kevin Durant. At Curry, ano ang ibig sabihin sa mensahe? Gagawin ang lahat makapasok sa playoff. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original multifunctional watch, ideal for birthday, holiday gifts, Valentine's Day, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Maaaring asahan ng Phoenix Suns si Kevin Durant na maka-score laban sa anumang klase ng depensa. Mula sa man-to-man switching defense o zone defense, kayang hanapan ni Durant ng solusyon ang mga ito. Gayunpaman, hindi ito masasabi para sa iba pang miyembro ng koponan. Sa laban nila nitong Martes kontra Cleveland Cavaliers, ginamit ng Cavs ang isang estratehiya na hindi pamilyar sa Suns. Naglaro sila gamit ang zone defense sa huling 3 quarters na siyang naging defensive game plan ng Cavs na pumigil sa Suns. Ang panalo nila sa score na 118-92 ay na-highlight ng depensa dahil ito ang unang beses mula noong Disyembre 27 na hindi umabot ang Phoenix sa 100 points. Sa kabila nito, hindi iyon ang pamantayan para kay Durant sa kanyang mga kakampi at sa coaching staff. Ipinaliwanag niya kay Dwayne Rankin ng AZ Central matapos ang laro kung paano nagdala ng bagong hamon ang zone defense. Ito ay isang mahirap na klase ng depensa kung iniisip mong magkakaroon ka ng open shot nang hindi mo pinipilit ang sitwasyon. Sabi ni Durant, mas marami sana kaming nag-drive sa basket pero hindi naman kami laging nakakaharap ng zone sa bawat laro. Wala pa kaming zone package. Sa buong laro, binato ng Cleveland ang iba't ibang uri ng depensa kay Durant. Sa unang quarter, sinubukan nilang gumamit ng man defense, ngunit hindi ito masyadong naging epektibo. Subalit sa ika-4 na quarter, nag-set sila ng zone defense na pumigil kay Durant na gumana mula sa high post. Siya ay naging mahusay na playmaker kapag nagtatatag siya ng post position. Ang atensyon ng depensa ay nakatuon sa kanyang kakayahang maka-score, kaya't nagiging open ang ibang mga manlalaro. Gayunpaman, ang kakulangan ng Suns sa pagharap sa zone defense ay nagdudulot ng ilang alalahanin. Sa katunayan, bago ang laro nitong Martes, ang Cavs ay nasa ika-13 pwesto lamang sa depensa ng liga, nagpapahintulot ng 112.1 points per game. Anong masasabi nyo sa estratehiya ng Cleveland mga kaibigan? Sa ibang balita naman, pumasok ang Golden State Warriors sa kanilang laban kontra sa Boston Celtics nitong Martes na kulang sa lineup. Hindi nakalaro si Draymond Green dahil sa calf injury, si Jonathan Kuminga ay out dahil sa ankle injury, at sina Kyle Anderson at Brandon Podziemski ay hindi rin nakapaglaro dahil sa mga pinsala. Dahil sa mga pagkawala, nilampaso ang Warriors ng Celtics 125-85. Matapos ang laban, naging prangka si head coach Steve Kerr sa kanyang post-game assessment ayon sa 95.7 The Game. Sinasabi ko na lingguhan namin itong tinitingnan. May laro kami laban sa Sacramento sa Miyerkules at kailangan naming kalimutan ang larong ito at maghanda para sa Sacramento, sabi ni Steve Kerr. Maganda naman ang ipinakita namin buong taon. Lumalaban ang mga bata pero nagkaroon kami ng ilang laban na talagang natalo kami ng malaki. Nakakawala ng moral ito. Ang pinakamahalaga para sa akin ay makalimutan ito ng mga bata. May pahinga kami bukas, tapos kailangang handa kami sa Miyerkules laban sa Sacramento. Dahil sa pagkatalo, bumagsak ang record ng Warriors sa 21-21 at natigil ang kanilang 2 laro na win streak. Samantala, umangat ang Celtics sa 30-13. At lalong lumaki ang kanilang lead laban sa Knicks para sa ika-2 pwesto sa Eastern Conference standings. Nanguna si Stephen Curry para sa Warriors na may 18 puntos habang si Moses Moody ay nag-ambag ng 13 puntos mula sa bench. Wala nang ibang manlalaro ng Golden State ang umabot sa double figures. Samantala, 6 na manlalaro mula sa Celtics ang umabot sa double figures kabilang sina Jason Tatum na may game high na 22 puntos, Kristaps Porzingis na nagbalik sa lineup na may 18 puntos, Jaylen Brown na may 17 puntos, Peyton Pritchard at Sam Hauser na may 14 at 11 punto mula sa bench ayon sa pagkakasunod, at si Jrue Holiday na may 10 puntos. Mahirap ang naging takbo ng Warriors na nagsimula ang 2024-25 season with 12-3 record. Simula noon, may 9-18 na sila. Sa papalapit na NBA trade deadline, nabanggit ang Warriors bilang isang team na maaring naghahanap ng dagdag sa kanilang roster. Kabilang sa mga pangalang lumutang bilang posibleng frontcourt upgrades ay sina Kelly Olynyk,
Jonas Valanciunas, Nikola Vucevic at Robert Williams III. Noong off-season, naiugnay ang Warriors kina Lauri Markkanen at Paul George, pero iniulat na ayaw nilang isama ang kanilang mga batang manlalaro sa posibleng trade. Hindi maikakaila na naging mahirap ang season na ito para sa Golden State Warriors. Ngunit si Stephen Curry ay nananatiling positibo. Inihahambing ang kanilang kasalukuyang paghihirap sa kanilang 2021-22 NBA Championship season. Sa isang panayam kay Omyong Misuk ng ESPN, napaka-volatile ngayon pagdating sa emosyonal na roller coaster ng season na ito, sabi ni Curry. Kagaya rin noong 2021-22 season na nagtapos sa isang championship. Sa tingin ko, hamon sa amin na panatilihin ang kumpiyansa sa aming ginagawa, sa aming binubuo. Hanggat may oras pa kami, kailangan naming panatilihin ito. Walang sino man nung taon na yon ang nagakala na contender kami sa championship. Pero nanalo kami. Noong yugto ng kanilang 2021-22 campaign with 31-11 record for Warriors na mas mataas ng 10 panalo kumpara sa kanilang kasalukuyan with 21-21 record. Bagamat sinasabi ni Curry na hindi rin sila itinuring na paborito sa championship noong 2021-22 NBA season. Tulad ng ngayon, hindi patas ang ganitong paghahambing. Ang kakulangan sa pagbibigay ng consistent na minuto sa kanilang pinakamahusay na mga manlalaro ay nagdulot ng kahirapan sa Warriors ngayong taon, kaya't nananatili sila sa ganitong posisyon. Pero ngayon si Stephen Curry ay umaasang mapapahusay pa ang Warriors. Binanggit din ni Stephen Curry sa panayam na umaasa siyang gagawin ni Pangulong Mike Dunleavy Jr. at ng Warriors front office ang lahat ng kanilang makakaya upang mapabuti ang koponan. At kahit hindi makagawa ng malaking hakbang ang Warriors bago ang trade deadline, hindi iyon dahil hindi sila sumubok, kundi dahil walang tamang deal na available. Sinusubukan naming maging realistic na banta sa isang playoff series, sabi ni Curry. Kung tumawag si Mike at sinabi, hey, may oportunidad tayong gawin ang XYZ, magbibigay ako ng opinion ko. Ang inaasahan ko ay kung walang mangyari sa deadline, hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Kung wala kaming pagkakataong gumaling, ang mahalaga sa akin ay gusto kong manalo. At anuman ang ibig sabihin noon, lahat ng pagsisikap ay nakatuon doon, kaya't kaya kong tanggapin anuman ang mangyari. Kamakailan lang ay nagsalita si Curry tungkol sa isyong ito, binabanggit na hindi niya matatanggap ang isang kopo ng mediocre na hindi naglalayong manalo. Malinaw na may pagkabigo sa paraan ng paglalaro ng Warriors. Gayunpaman, mahirap tukuyin kung sino sa mga manlalaro, kung meron man, ang target ng Warriors bago ang trade deadline sa Pebrero 6. Posibleng balikan nila ang Jazz at sa halip na habulin si Lauri Markkanen, makuha ang dalawa sa iba pa nilang malalakas na manlalaro tulad ng isang mock trade na iminungkahi. Samantalang ang isa pang mock trade ay maaaring makita ang Golden State na sa wakas ay makakuha ng isa pang All-Star. Ano man ang hakbang na gawin nila, kailangan nilang gawin ito agad dahil habang tumatagal patuloy na mahihirapan ng Warriors. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.